Good morning guys. Kasabong Luzon Bis Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyo Kasabong TV. Dito naman ako muli sa umaga na ito ngayon magbigay kunting tips, sampul puriba sa inyo. Itong hinhawakan ko ng kulay sa isa ka babae. Gagamitin ko itong materialis. Padamihin ko kung siswertin ko ito. Ito siya ang sinasabi ko na linyada na gold na kinukuha ko ito sa aking kakilalang magsabong na lumaban mismo sa event sa derby. Ginagamit itong mga gold niya. Ang pagka-gold pala nito niya, kaya ganito siya ang postura sa balahibo nitong kulay. Dahil crosses ito sa sweater, tinawag ito siya og sweater gold. Iba naman yung gold na gold, ibang linyada yun. Kasi may gold din na tinawag white gold na process naman sa kapit. Tinawag na white gold. Mayroon ngang talisay nga gold din. Kasi na to sa talisay. Kasi ang gold, ang tawag yan doon sa amin sa Negros sa Bisaya, kabilyada talaga yan. Yung iba't tubain, tawag doon, kabilyada yan. Ni crosses lang kasi yan. Sa ngayon, ang mga gold din sa kung anong mga mayroong linyadang nagpanalo ni cross ang mga gold. Kasi dati ang mga gold, wala talagang puro sa mga gold. Walang bihira ka lang makakita ng quality na gold dati sa probinsya. Karamihan talaga yan, mga mistisuhin lang yan, mga Tagalogin lang, mga galing sa native. Kaya ang mga gold, sa ngayon iba-iba ng pagka-gold. Kung ma-cross ito sa mga itim na pagka-gold. Kung sa bulit, mayroon naging lalabas rin na may pagka-bulit na gold. Pero talaga ang mga original talaga nga gold, ang tawag talaga yan kabilyada kung sa probinsya. Pero dito sa iba naman na mga ibang parte ng mga lugar, ang tawag talaga nila nito gold. Gold lang. Pero tubain kabilyada. Alam ko nung bata ako sa probinsya sa amin sa Negros. Kasi sa mga Bisaya, walang pagkabilyada talaga, kabilyada yan. Ito, nakita ko dito sa Maynila na ako, na tinawag nila gold, kabilyada pala yun. Yan totoo. Kaya ito, gagamitin ko ito siyang materialis kasi inahin. I-crosses ko din ito siya sa mga, mayroon akong puti para magkaroon din ako ng white gold puti. Kasi may puti ako dito na white boxer, pares ko dito sa sweater gold. Para nga, ang mga anak, hindi ako mapag-iwanan. Pag sinasabing sweater gold, crosses ko rin sa booster, ang Boston boxer pala, white boxer, at saka itong sweater gold. Ganun lang mga kasabong para sa mga baguhan pa lang ibigay ko tips sa inyo para hindi tayo mapag-iwanan sa sinasabi nga linyada sa manok. Pinaka-importante dito, tayo ang mag-isip, tayo ang magplano kung anong pagparisin natin na mga materialis na lalabas ang mga anak nila na mahusay bumatong palo, hindi tayo pag-iwanan sa kapwa nating magmamanok pagdating sa laro sa labanan, lalo na pagdating sa basahan. Kasi dito sa mga crosses na manok, katulad dito sweater gold, maayos itong managlaro na talaga ang mga sweater gold. Kasi ang sweater talaga mabilis, mapaa. Tapos i-cross dito sa gold. Tapos i-cross ko naman ito sa white boxer ko na linyada ding manalo. Magkaroon ako ng pagswertihin, magkaanak na ito ng white gold. So, di ba? Hindi na basta-basta nga patalon-talon lang maglaro. Siguro may ilan-ilan mang hindi mahusay maglaro, pero karamihan ang kalabasan yan mahusay maglaro. Kung pagparisin mo ang linyada na babae nga mahusay na maglaro, tapos ang linyada rin sa laking mahusay maglaro, bukod na pagparisin natin ang mahusay maglaro nga manok na linyada, importante linyada din sila nga lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang pinakamahalaga din yan sa pag process, pag breed sa manok. Kasi sa panahon ngayon, pagtalinuhay talaga, pagalingay sa pag-isip kung paano palabasin ang linyada
lamang sa panalo kaysa talo, at saka pagalingay ngayon sa manok, pagalingay sa mag-alaga, pagalingay sa traders kung paano ka magpapalahi, pagalingay pati sa pagkondisyoning bago natin paglaban. Pagdating sa bakahan, hindi tayo arabyado, may laban ang ating manok. Yan ang pinaka-importante dito. Kayong mga baguhan pa lang, subaybayan nyo na lang tong aking mga content sa aking mga i-upload dito sa aking channel YouTube Kalingap Pasabong TV, kasi mayroon talaga kayo kunting matutunan dito at saka pangdagdag din ninyo sa kaalaman sa pag-alaga ng manok. Hanggang dito muna po kasabong, bukas ulit naman ibang topic ipapaliwanag ko sa inyo. Para sa inyong mabaguhan pa lang, kung magustuhan nito ako ng content, please paki-subscribe, paki-share, parang kakalat, para nga mapanood sa ating mga kapwa, mga mahilig manok, magmamanok ng mga baguhan pa lang, para nga makakuha silang kunting idea na hindi sila puro talo. Kung maaari, lamang din sila sa panalo kahit sa talo. Yan lang.